Hello! Welcome po sa very first episode ng Models of Manila Podcast. Ang number one podcast sa Pilipinas. Di ba? Unang episode pa lang. Number one kagad. Pero anyway, I'm your host, Mark Gamboa. And our very first guest, yun, very special guest po. Ito, matagal ko ng idol. Of course, he needs no introduction. Parating laman ng balita at parating pinag-uusapan, the Mayor of Pasig City, Mayor Vico Soto. Hi Mark, hi sa mga viewers, listeners. Hindi ko alam na first episode pala to. Oo, unang-unang episode. It's actually an honor. Ako na pili mo na first guest. Siyempre, dapat special yung Maraming unang salamat. episode. First, meron tayong mga podcast kasama yung sila. Yung Yes, Darian, sila, pero this time is solo ko na. Okay. Yung Models of Manila podcast na. Bago tayo magsimula sa interview, I want to say lang din, gusto ko lang din magpasalamat kay Mayor Vico. Kasi yung aking journey as a YouTuber, it's nagsimulang sumipa yung mga videos ko 6 years ago nung after you won yung iyong unang term as mayor. Bagong-bago pa. May 2019. Yes. Before no nagsisimula pa lang ako mag-YouTube. Tapos yung video na yon after you won, dun unang sumipa. Tapos nagsunod-sunod na yung Vico serye nga natawag ko nun. At doon na nag-start yung aking career as a YouTuber. At 6 years na, ito pa rin yung trabaho ko. So maraming salamat. And yung 6 years na yon, hindi mo kami binigo. At kumbaga, kung ano yung inaasahan namin sa iyo noon, you lived up doon sa mga expectations and mga hopes namin noon. Thank you Mark, that means a lot. Pero ang tanong ko sa'yo, naalala mo nung una tayong nagkakila in person? Siyempre, oo, yung sa Radyo Pilipinas. Yes. Oo, pinuntahan ko si Mayor Vico noon sa may Visayas Ave. I think May radio interview ako noon. Oo. Pero at that time, napanood mo na yung mga unang episodes ko yata, no? May mga nakita na akong, may mga nagsisend sa akin. Tapos parang na-curious din ako dun sa channel mo. So at that time, nagkakilala tayo. May mga napanood na akong I remember before I met you noon, pumunta pa ako sa opisina mo, nagdala ako ng biko. Naalala ko. Yun, hindi ko na maalala. Pero naalala ko yung first time tayo nag-meet. Sa may hagdanan pa yun hagdanan. Talagang lumapit ako. 6 years ago. 6 years ago na pala yun, ano? Oo. Ang dami nang nangyari. And ako, tuloy-tuloy pa rin. Ito pa rin yung naging career. And of course, si Mayor Vico, you're going na on your third term as mayor ng Pasig City. Nung last elections, Mayor Vico, hindi ko din in-expect na, I knew you were going to win, pero hindi ko din in-expect na ganong kalaki yung magiging lamang mo. I think you had 350,000 votes, tapos yung mga diskaya naka 29,000, wala pa yatang 30,000. Did you expect na ganon kalaki yung lamang? Sa totoo lang, Mark, hindi ko alam kung ano i-expect ng mga panahon na yun. Mula kasi nung una akong tumakbo from councilor to this tatlong laban sa mayor, hindi ko alam eh. Hindi ko sabi nga, don't count your ano yung kasabihan na yun? Don't count your chickens until your eggs they hatch. Bago. Pangit ng pagkasabi ko. Erase yun, joke lang. So hindi ko alam kung ano i-expect. Tingin ko naman kung sa gitna ng campaign period, kung tinanong mo ko kung tingin mo ba lamang ka o hindi, ang magiging honest answer ko, tingin ko lamang. Tingin ko. Sa mga surveys din, 'di ba? Lumalabas din naman nun. Hindi ako masyado ma-survey. Okay. Actually, hindi ako nagpapa-survey. Okay. Tapos yung mga lumalabas na survey, hindi talaga ako naniniwala eh. Sa akin, depende yan sa methodology. Depende yan sa kung sino nagpagawa ng survey. So, wala akong nakita. Lalo na sa local level. Sa national, may makikita ka pa na medyo credible. Pag sa local, medyo duda ako. Personal ko lang naman yon. So, feeling ko noon lamang, although syempre, laki rin ng machinery. Nakita mo naman siguro kung paano yung gastusan nila. Meron ka bang Mayor, ballpark figure how much kaya ginastos nila nung nakaraang election? Estimate lang. Syempre, di naman natin Meron akong estimate. Kaso, okay lang. Ayoko sabihin. Kasi, syempre, parang hearsay na lang yun eh. Parang, ayoko nagsasabi ng numbers na parang medyo invento, di ba? Gusto ko sigurado ako. Pero, hindi yun bababa sa B. Wow. Hindi yun bababa sa B.
So, tingnan natin. Pero mamaya, pwede ko sabihin sa iyo, yung hula ko lang naman. Yung hula lang, Sila lang naman makakaalam. Iba pa yung numbers na yung pang-taunt nila. Sinasabi ng mga ibang leaders nila, boss namin, handang gumastos ng ganito. Kaya nyo ba to? May ganun pa silang ganun. Hindi man sila mismo, pero yung mga tao yung mga nila, tao may nila, mga ganun. So, Laki, no? iba pa yun. Pero kung ganun kalaki ginastos, tapos ang nakuha mong boto, ganun lang, parang... Pero sa akin kasi, ang problema ko dun sa style nila, binabalik dun sa lumang sistema na nalagpasan na. Na alam naman natin, di ba, kung bakit masama yun. Yung siklo eh. Maybe there's nothing wrong in spending per se, but it's the cycle that's wrong. Na ito nga, may siklo ng corruption, dahil alam nung mga ibang gustong pumasok sa politika na, ay, pwedeng, makakubra ka ng ganito kalaki, ito yung mga porsyentuhan dyan. So, alam nila ngayon kung magkano yung nagiging investment. Yung pagpasok sa politika, yung campaign, nagiging investment. And of course, if you have an investment, you're expecting a return on your investment. Kailangan mo ng ROI. Yung iba kahit yung matitino, napipilitan ding mangurakot para pang tapat doon sa Meron ding ganung thinking na, okay, matino, gusto ko gumawa ng tama. Naku, kailangan ko gumastos ng ganyan. Saan ko pa ba kukunin yan? So, yun yung nagiging trap. Yun yung nagiging vicious cycle or negative cycle, masamang siklo sa politika sa atin. Na politika, pag-gobyerno, sama eh. So, sa Pasig, hindi naman sa pagmamalaki, pero naputol namin yun. Nalagpasan na. Naputol yun, nalagpasan yung siklo na yun. Tapos ngayon, 2025 or 2024, nung nag-umpisa sila, gusto na naman ibalik doon. Nalagpasan na nga. Yun yung nakaka-frustrate, especially in the middle of the battle na, ano ba to? Sana, ako, malakas ang tiwala ako sa Pasigueño. Alam ko, ang Pasigueño, ang butante ng Pasig, nag-iisip, may discernment. Pero syempre, pag nasa gitna ka ng laban, wala naman sigurado eh. Hindi mo rin alam. Mahirap din maging overconfident, di ba? Pag overconfident ka kasi, hindi mo na nakikita yung blind spot mo, hindi mo na nakikita, may weakness ka rin pala. Lahat naman tayo may kahinaan, di ba? Wala naman perfect. Walang 100% power. Walang, di ba? Walang 100% setting sa mundo, sa politika lalo na. So, hindi pwedeng overconfident. So, yung akin, ang thinking ko, tatanungin mo, tingin mo ba lamang ka? Tingin mo malayo? Hindi ko, hanggat maaari nung mga panahon na yun, hindi ko siya iniisip. Basta tuloy lang nung kampanya. Basta ako, kung high gear lagi, high octane lagi, magsisipag ako, gagawin ko lahat ng mga kaya ko. Dun sa inline, dun sa alternative politics na sinusulong ng grupo namin na hindi ka ba magagastos ng malaki. Pero mga stage nyo, simple pa rin. Pag nanalo, nakapunta ka naman. Pag nanalo, gagamitin natin ang laman ng kaban ng bayan 100% para sa tao, para sa magandang serbisyo. Wag na natin lituhin yung tao, wag na nating ibalik dun sa mga lumang kalakaran. So panindigan natin to kahit mahirap. Yun yung thinking namin. So i-explore pa natin yan mamaya. Pero itong sa mga diskaya, noon nyo pa nakikita yung mga kalokohan na ginagawa nila at alam ko nga dahil kalaban nyo sila sa politika you were holding back eh. Pero anong naging reaction nyo nung sa SONA ng Pangulo nung nilabas niya yung mga corruption sa flood control at nung naglabas siya ng listahan, yun top 3, top 2, top 3 pag pinagsama mo siguro baka number 1 na sila. Hinati-hati lang eh. Hinati-hati lang kaya nasa top yung nasa at least top 9 companies yun eh. At least 10, ang dami. Anong naging unang reaction nyo nung makita nyo? Una, tama ka. Dahil nga kalaban ko sa politika, medyo nag-ingat din ako. May mga bagay na gusto kong sabihin. Kaso, alam ko madidismiss as politics or political statement. Sasabihin ng iba. Hindi, kasi kung ako kung wala akong inside information, yun din yung isipin ko. Ay, kaya niya sinasabi yan kasi kalaban niya sa politika eh. Yung sinasabi ko tungkol sa taxes nila na maraming kulang o misdeclarations city level and BIR level. Kung sinabi ko yun ng campaign period, isipin ng iba political eh.
Kaya nag-antay ako. Sabi ko, sige, hindi, okay lang. Basta magsisipag ako sa campaign. Siyempre, hindi man maiwasan sa politika. May konting jab-jab, kumbaga. Ah, pero yung mga, kumbaga, hindi ko ginamit bala ko sa campaign period. Hindi ko sinabi lahat ng alam ko tungkol sa kanila nung campaign period. Basta nag-focus lang kami kung ano yung game plan, kung ano yung mensahe sa tao. Hindi ko ginamit sa totoo yung mga bala ko laban sa kanila nung campaign period. Pero ngayon, gaya ng sabi mo, Pangulo na nagsasalita eh. Galit. Hindi natin nakikitang galit yung Pangulo, pero talagang galit siya sa Galit, mga ano. yes. Kailangan samantalahin natin yung pagkakataon na habang Pangulo mismo ang nakatingin, expose na natin to. Todo na to, kumbaga. Hindi na, kailangan may managot. At sa akin, sa dulo, yan yung, minsan kasi tayong mga Pilipino, it can be good or bad, pero minsan hindi tayo, mababait tayo eh. So, Mabilis in a magpatawad. way, it's good, pero Oo. may aspeto din na hindi siya maganda kasi hindi tayo masyadong confrontational din, di ba? Pagka galit ka sa workmate mo, di mo naman siya kumprontahin eh. Paparinig ka, isiraan mo siya behind this. May ganun tayong, di naman sa nilalahat natin, pero aminin natin, di ba? May konting ganun tendency tayo. Hindi tayo confrontational. Pero sa larangan ng governance, sa paggogobyerno, sa government natin, sa ating pamahalaan, ito na siguro yung tamang panahon na maging confrontational tayo. At hindi lang dahil gusto nating mag-ingay, hindi dahil gusto natin gumawa ng issue, hindi dahil sa ano pa man, pero kailangan may managot para hindi na maulit. Kasi kung alam mo yung mga gumagawa ng hindi maganda, makakapalang mukha. Hindi, depende rin kasi kung saan nanggagaling eh. Ibig ko sabihin, baka ma-misinterpret yung sinasabi ko. Ibig ko sabihin, yung pagnanakaw kasi, yung corruption sa pamahalaan, nagsisimula yan sa maliit lang naman eh. Yung mga nakikita natin ngayon na may ghost project na worth billions, may substandard, yung kumikickback o nagbibigay ng kickback na umaabot sa million-billion, hindi naman yan nagsimula na may billion peso project kaagad. Nagsimula yan, Maliit. baka kumupit lang yan ng 100 pesos kung saan. Hindi, wala naman malaki kaagad eh. Lagi ko nga sinasabi, everything good or bad that is big starts with something small. The big things of tomorrow start with little things today, good or bad. Kaya simulan na natin, ayusin natin. Siguraduhin natin na may makakasuhan, siguraduhin natin na kumpleto yung ebidensya, siguraduhin natin na may makukulong, may mananagot. Nang sa gayon, hindi na siya maulit. Yun sa mga ginagawa ng Diskaya sa kanilang mga flood control projects. Parang you were talking about yung stages of corruption. Ano ba yung sa pagkakaalam nyo yung mga style o yung mga ginagawa nila? Paano nila na... Kasi puro lumalabas, puro substandard eh. 'Di ba? Hindi lang sa Iloilo, ganun yung lumalabas. Ang daming mga lugar sa Pilipinas naglalabasan ngayon. St. Timothy, substandard yung proyekto, o kulang yung bakal. So ano yung mga naririnig nyo ba na na ginagawa nila para makakurakot ng ganung kalaki? O yung detalye, hindi ko naman kayang sagutin kung ano yung mga detalye sa ginagawa nila. Pero nakakalungkot na nakakagalit eh. Alam naman natin yung kalakaran eh. Alam naman natin na may porsyentuhan. Yun nga eh, 'di ba sa ibang larangan pag sinabi mo yung SOP, Standard Operating Procedure, yan yung mga dapat mong sundin na step A, step B, step C, standard nga eh. Kung engineer ka, may SOP ka. Kung accountant ka, may SOP ka sa trabaho mo. Nakakalungkot na sa gobyerno, yung salitang SOP, yung standard, ay yung corruption. Yun na yung standard. The percentages, maganda yung breakdown ni Senator Ping Lacson. And si Mayor Magalong also. Mayor Magalong has been very vocal about it. I'm happy to be a member alongside him of M4GG.
malinaw naman yung mga percentages na sinasabi nila, di ba? Although I think an important point to make is that of course those differ, nagva-vary yan. Hindi naman ibig sabihin breakdown, sabi 30% yung ganto, 10% sa ganto. Pero depende siguro yan sa level of greed, sabi nga ni Senator Ping. Kasi may nakita nga ang Pangulo, ghost na talaga. Guni-guni nga ang term na ginamit. So, kung guni-guni lang yung project, ibig sabihin, 100% pinaghatian lang. Ngayon, kung may nakita kang konti, ibig sabihin, less than 100% yung pinaghati-hatian nila. So, ganun naman. Huwag na natin gawing komplikado eh. Ganun lang naman. Kasimple yan eh. Yun ang gusto kong tanong, Mayor Vico eh. Siyempre, iimbestigahan nyo ngayon. Pero moving forward, paano ba natin isasaayos itong mga contractor natin? Itong sistema ng pagbibid, yung sistema ng pagpili ng contractor, on a national scale din. Paano bang mainam kaya? Well, before the national scale, sa amin, sa LGU, confident ako sabihin na medyo naayos namin. Yung malalaking forms of corruption talagang na-wipe out na simply by following the law. So, strictly speaking, minsan nga ang criticism na sa amin ng ibang contractor ngayon, masyadong mahigpit daw. To some extent, I agree. Dahil sobra kaming by the book, minsan, walang nagka-qualify, nadidelay. Yun naman yung downside nun. Diba? Yun yung downside. Sobrang higpit mo. Pero sa palagay ko, kinailangan namin gawin yun kasi gusto namin safeguard yung pera ng taong bayan. Gusto namin masanay din yung mga opisina namin na strictly speaking, sumusunod sa batas by the book. Para sa susunod, mas madali na rin. Sa susunod, mas maayos na. So, kumbaga, siguro may birthing pains or whatever you might want to call it. Mahirap talaga sa umpisa. Pero konting tiyaga lang, aayos at aayos din naman yan kung ginagawa mo yung tama. Pagdating naman sa national projects, ang isa sa gagawin namin ngayon, tutulong kami sa national, tutulong kami sa presidente na mag-imbestiga. Sa akin, ang pinakamalaking pinakakailangan natin bilang isang bayan para matigil to lahat. Opinion ko lang to pero para sa akin, kailangan wag natin siyang tanggapin. As simple as that. Wag natin siyang tanggapin, maging kadiri siya sa mata ng tao. Hindi siya yung, hindi, gano'n naman talaga. Di ba, tanggap natin pag may darating na politiko, expected natin maganda yung sasakyan eh. Ay, hindi ko sinasabing pag maganda yung sasakyan, automatic. Hindi naman ganun yun, di ba? Hindi naman automatic corrupt yan. Pero bakit may ganun tayong expectation? Bakit sinasabi nga, di ba? Pag gantong sasakyan, sa politiko yan. Or parang expected natin na sobrang yaman ng lahat ng politiko. We have accepted it. Again, kung mayaman naman siya sa ibang negosyante siya, hindi masama yun. Pero ang masama kung saan nanggagaling. So, kailangan hindi natin siya tanggapin. Ngayon naman, on a more practical level, ano yung steps na kailangan natin gawin para hindi na siya maging katanggap-tanggap? Isa na dyan, yung sabi ko nga paulit-ulit, kailangan may managot. So kami, sa Pasig, ang gagawin namin, tutulungan namin ng national, tutulungan namin ng presidente sa fact-finding, may isa lang kaming request. Bigyan kami ng kopya ng program of works, ng bill of quantities, and other relevant documents so we can inspect properly. So, ibig sabihin, dapat sa ngayon ba di kayo nakakakuha ng ganun? Wala kaming copies. Wala pero kaming hindi ba access. dapat ang local may access sa ganun? Any project na gawin ng DPWH sa kanila? I would argue yes. Dapat sana meron. But in practice, hindi nagko-coordinate sa amin yan. Pasensya na sa mga taga-DPWH, pero totoo naman. Ganun din ang reklamo ng ibang mga governors, mga na nagugulat na lang sila, may project pa lang ganito. Totoo yan. Totoo yan. Hindi yan naguhugas kamay lang yung governors or mayors. Hindi. Totoo yan. Madalas, nagugulat na lang kami na, may project pala dito, DP. Which is,
binanggit din niya ni Yorme kahapon, which is mahirap din kasi kayo gagawa ng traffic plan pag merong mga project. So dapat aware din yung LGU doon sa lahat ng mga gagawin na mga proyekto sa syudad eh. Ako, Mayor, meron din akong iniisip na suggestion din eh. For lahat ng mga contractors, for example, ng mga malalaking projects ng DPWH, parang at the very least, yung transparency, kung magkaroon man sila ng mga Facebook page, kung saan lahat ng mga proyekto nila, doon sila mag-update, ito yung mga ginagawa namin, ito yung nasa ganitong stage na kami, nasa halfway na kami, ito yung maganda nga siguro yung may-ari din and yung mga financials kasi wala ka naman dapat itatago eh. Kung proyekto ng, 'di ba? Kung proyekto ng gobyerno, kung proyekto para sa taong bayan, hindi mo dapat tinatago yung mga ginagawa. At the very least baka executive order lang pwede nang iano ng pangulo 'yun eh. O, lahat ng mga contractor, i-post nyo sa Facebook lahat ng ginagawa nyo. Eh, 'di ba? Agree ako doon at gaya nga ng sabi mo, kung wala ka namang tinatago, kung maayos naman yung proseso mo, edi kumbaga, kung ayaw mong maging transparent, huwag kang mag-ano sa gobyerno. Nakabuklat, walang problema, di ba? Yun yung sinusubukan din namin gawin. Pero, yun nga, request namin sa DPWH, siguro through an FOI request, pero hingi kami tulong talaga sa presidente, sa secretaries, kasi ngayon, may nakita kami, actually kahapon lang, ano bang date ngayon? Kasi baka, August 23 ngayon. So, kahapon, August 22, Friday, bago ako umalis ng opisina, may pinakita sa akin yung isang staff ko na tiningnan niya yung sumbong sa Pangulo website. So, meron daw dun mga Pasig projects or projects within Pasig. Yung iba, sa totoo, never ko pa narinig eh. O baka yung iba tapos na, o yung iba baka hindi pa na papagawa. So, ay ko, paano natin i-inspect? Kasi nakikita ko lang, project title, location, barangay lang nakalagay minsan. And project cost. Na-map out naman namin siya. Pero ano gagawin ko sa project cost and project title? Kunyari, slope protection in ganyan. Worth, example lang 50 million. Pupunta ako doon. 50 million ba yan? Hindi man pwedeng ganun eh. Hindi pwedeng hula-hula lang tayo. Estimate lang ng ito siguro. Kailangan ko yung program of work para malaman kung ano yung scope of the project. Kung sinunod ba talaga lahat ng kailangan ko yung bill of quantities para alam ko yung detalye niya. Alam ko kung may bakal ba dapat yan? Gaano kahaba yung mga ano niyan? Ano yung dimensions? Gaano karaming semento, konkreto, lahat ng ano ba yung details niyan? Kasi baka naman sabihin ko, walang bakal. Wala pala talagang bakal. Diba? Hindi pwedeng mag-invento. Kailangan, natin, ipagbangga natin, ano yung nandito, magkano yan, nandyan ba talaga? At this moment, as we speak, wala akong capability to do that. Hanggat di nyo nakukuha yung ano. So, nagsulat na kayo sa DPWH? Or wala pa kaming formal letter. Kasi kahapon ko lang nakita yung listahan eh. So, susulat pa lang kayo? So, by Monday or Tuesday, magpapadala na kami ng FOI request. Yun talaga eh. Kasi tulong naman. Kung wala naman silang tinatago, ituring nilang tulong ito mula sa amin. Kasi gusto naman talaga namin tumulong. Hindi kami maghahanap ng mali. Diba? Hindi kami maghahanap ng mali. Pero, titingnan namin kung ano yung nandun. Kung nagkataon na may mali, hindi may mali. Wala tayong pagtatakpan. Pero yun nga, ang talagang number one, ang plan of action namin, number one is really to secure these documents, to get a copy of these documents. Matanong ko, Mayor, paano sa tingin nyo, personal nyo lang din, pagdating sa flood control, sino ba dapat who is taking the lead pagdating sa mga flood control projects? Yung iba sinasabi city level, yung iba regional or MMDA, or what do you think is the best way talaga? Kahit sa Metro Manila lang siguro and sa Pasig. National and regional master plans dapat meron talaga. I've heard from some meron daw in the works, pero as of now wala man akong nakita. Kung wala kami nakita, might as well not exist. Kasi dapat yun,
Pati mga local projects, aligned. Kasi mamaya may gagawin kami, yun pala, may national project din doon, di namin alam. Sayang naman pera ng taong bayan, uulitin mo yung project on the same, i-demolish mo or dodoble yung gawa. Diba? So, dapat talaga may, Right now, dahil nga yun yung isa sa nakita namin na problema, at least on a city level, we're around 60+% or maybe 70% complete dun sa city level drainage and flood control master plan or flood control and drainage master plan. So pag natapos yun, papakita namin siya. May consultation din naman kami with DPWH, at least the district level. Pag natapos yun, siguro by early next year, tapos na siya. Talaga nagsusukat kami. Nagkukonsulta sa community, nagsusukat kami ng elevation. Kasi dati, ang nangyari, maraming project. Yun nga, minsan, pinagawa mo yung dito. Yung sa susunod na kalsada, magbaba. Dahil dun sa, diba? Kasi tinaasan mo yung dito, yung katabing kalsada, yung katabing HOA. Yun naman yung So, nagdodoble yung trabaho. So, based on our master plan, and some Metro Manila cities actually have their own master plans. Hindi ko ba nakita, pero sabi nila, meron daw, which is good. So, pag natapos namin yun, sasabihin namin sa DPWH, kung may pondo kayo, kung may gagawin kayo, pili kayo sa master plan namin. Pero maganda din nga kung... Para hindi duplicate. Ito, related pa rin dun sa, sa mga diskaya. Medyo laman ng news nitong mga nakaraang araw. Yung sa... may nasabi kasi kayo. Actually, wala naman kayong diretso sinabihan na tumanggap ka ng ganito o tumanggap ka ng 10 million. Ang nasabi nyo lang na hindi ba nila naisip na, uy, teka, ba't kaya handa to magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? Yun lang yung sinabi nyo, why did you decide na mag-post ng ganito? Sa topic na yan, with regard to media or some media personalities or shows, sa akin, kung ano yung kailangan ko sabihin tungkol sa topic na yan, nasabi ko na. Hindi naman ako gumagawa ng issue para magpasikat eh. But, I believe that there are things that we need to talk about. Okay. And not only for media, but same for us in government. And sa amin din nga sa mga social media na vloggers eh. Exactly. Kasi din kami dyan, issue din sa amin yan eh. Where do you draw the line? Saan ba yung... Kasi like sinabi nyo, hindi naman siya illegal per se, pero it's unethical, 'di ba? Lalo na pag sa journalism, sa mga ethics na ganun. Mga gray areas. So may nagsasabi wala daw gray areas, pero yun nga eh. Pero Mark, ang point ko lang dito, kung gusto natin umayos ang Pilipinas, kahit hindi siya komportable, kahit minsan parang awkward o nakakahiyang pag-usapan, again, hindi tayo confrontational madalas. Pero kung gusto nating umayos tayo, kung gusto natin mag-level up bilang isang bayan, kailangan simulan natin sa aminin natin yung problema. Pag-usapan natin. At the very least, kailangan magsimula tayo sa ganun. Tapos next na yung accountability, kailangan may managot. Yun na yung mga next steps. But paano ka makakarating sa punto na gumagawa ng tama ang lahat o hindi acceptable yung practices of corruption kung ayaw man lang natin pag-usapan? Siguro ang punto nyo din, Mayor, itong sa Diskaya, buti natapat sa inyo. Pero kung baka sa ibang lugar yan o sa ibang na walang ganyang platform o baka hindi kinaya yung onslaught ng mga Diskaya, di ba? Pero hindi natin masasabi. Hindi natin masasabi. Kumbaga, ito yung mga factors na sa kanya, nagpalakas sa kanya or ito yung parating ginagamit nila para yung mga corrupt na politiko para they could stay in power o para yung iba para pumasok sa politika. So, kailangan pag-usapan lahat ng aspeto din eh. Yeah. Na ito ay nakakatulong na mag-perpetuate nung sinasabi nyo ng cycle. Na yung mga corrupt politicians, yung mga corrupt na contractors, kapag they could sometimes influence mainstream media, social media. Hindi rin kasi talaga natin totally pwedeng pag-iwalayin eh. Kasi konektado lahat yan eh. Umiikot yung pera, umiikot yung... Isang malaking sistema yan eh.
na yun nga yung unti-unti dapat nating binabasag. Kasi sila, negosyo din naman sila. Yung mga mainstream media, diba? They're also a business. Kailangan din nilang kumita. Kailangan din nilang... Pero yun nga, tama yung sinabi niyo, where do we draw the line? Hanggang saan lang ba dapat? Or dapat ba may transparency? Dapat at least sinasabi man lang o ini-sponsoran kami ng ganito. So, yun ang debate na dapat pag-usapan moving forward. Pero yun, may mga may mga nagalit, may mga Siyempre, iba-ibang opinion din. May mga iba-ibang opinion din. Hindi, I mean, nagalit na taga-media na kung ano sinasabi. At least, ako sa akin, agree ka sa akin o hindi. Siyempre, hopefully, mas marami na agree. Pero agree ka sa akin o hindi, at least mapag-usapan. Sa akin, panalo na yun. Mapag-usapan lang natin. That's a big win already. Kasi, sa totoo lang, sorry to interrupt you. Ang dami ko nang nakausap, both in politics, in media, and even other fields, na gigil din sila, pero natatakot o nahihiya silang magsalita. Siyempre, may kaibigan sila, may boss sila, so parang, ang dami nga nag-text sa akin, sa totoo lang yung mga, without mentioning names, of course. Salamat, gusto naming i-bring up talaga yan kaso wala kaming magawa. Ito, may tumawag din sa akin kanina, hindi ko na lang din may mention. Sa media din, sabi niya, bakit naman ganun si Vico? Kung may plano siya na mas mataas na pwesto sa 2028, ganyan. Ba't niya inaawa yung media? Ganun yung eksaktong sinabi. Sinabi ko, sinabi na naman yan, wala siyang plano sa 2028. Pero tama yung kaibigan mo, kasi kung iisipin ko, politika ko, hindi ako magsasalita ng... Hindi, iniisip ko lang self-preservation o para iangat yung hindi ko gagawin yun, sa totoo lang. Pero sayang sa akin kasi minsan yung mga ibang sinasabi ko rin o ibang ginagawa ko, parang para sa akin, sayang yung opportunity na binigay sa akin ng Diyos at ng tao kung magba-back away lang ako pag may mga ganung pagkakataon. Samantalahin ko na yung pagkakataon. Pinag-uusapan na yung issue Nagte-trending na yung mga videos. So might as well bring that topic up. Tama naman din. Ayun. Ito gusto ko lang ding bago natin iwanan yung topic ng mga diskaya. Favorite topic mo yata yan. Hindi kasi katatapos lang naman, diba? At least malaking problema yung haharapin nila sa mga susunod na buwan, di ba? So, ang nagustuhan ko lang nakita ko sa Pasig na nangyari nung nakaraang election cycle. Hindi nyo hinaharangan yung mga hindi talaga. Yung mga medical mission, yung mga kasi dahil tayo vlogger din, umiikot tayo sa iba't ibang mga city, normal yung harangan. Hindi pa pagamit yung court. Hindi pa pagamit yung court. Yung mga chairman takot na makipagtulungan doon sa isang kahit na naman, medical mission o ayuda o kung nakakatulong naman doon sa mga constituents nila. Paano bang simple lang naman yung dahilan o yung thinking ko dito, Mark. Nung 2019, may mga pinangako ako. Sinabi ko sa tao na babaguhin natin ang sistema ng politika at paggugobyerno. Tatanggalin natin yung takutan. Tatanggalin natin yung palakasan. Hindi man natin maiperpekto, malalim yung ugat ng mga natin, di ba? Mga problema natin. But let's move in the right direction. And I believe that giving people the freedom of choice, kahit na, di ba, sabi mo nga, marami kang nakikita na kahit court or venue, yung chairman o yung kapitan, bawal pag nakitang kasama, ipit pati pondo mo. Pwede kong gawin yun, but I choose not to, even if it's more difficult, because that's what we promised in 2019. At gusto kong maging totoo sa salita ko. Gusto ko na, hindi ito hindi lip service yung sinabi natin noong 2019. Yan yung totoo. And I believe, medyo counterintuitive kasi, siyempre isipin mo, yun nga, kung gusto mong manalo, kung gusto mong maganda yung resulta, gagawin mo yung mga bagay na to. Kasi yan yung traditional yan yung nakasanayan natin. But I think, thankfully, di ko naman alam nagagana siya in 2019. Di ko naman alam Ako, handa akong matalo lagi pag lumalaban. Inisip ko in 2019, gawin ko na to kung anong tingin ko tama. 2022, baka hindi gumana.
matalo na ako, at least I tried. But, as it happens, as it so happens, nakakatuwa naman kasi counterintuitively, it worked for me. And it worked for a group na dahil ganun yung ginagawa ko na sobrang iba sa tradisyonal, parang lumakas pa nga ako. Oo nga. Hindi ko rin in-expect yun. Siyempre, tutuwa din yung tao kasi yun. ba't nyo naman naharangan nagbibigay lang ng tulong sa amin, di ba? Sobrang thankful ko sa mga Pasigenyo at kahit sa mga hindi taga-Pasig kasi ganun nga yung nangyari. Kasi 2019, sinabihan na ako ng ibang traditional na kailangan ganito gawin mo. Pag may kalaban ka, ganito. So, siyempre, bilang baguhan, medyo naniniwala din ako kasi mga batikan yung But again, nakakatuwa lang. Diba? Nakakatuwa na, gumana. Ikaw naman alam na gagana. At the end of the day, kumbaga Pasigenyos judge you base sa performance mo. More than base sa performance. And I think one thing also is sincerity matters. I think that's an important point to make. Kasi kita ng tao kung pwede mong ipeke ng konti You can fake it for so long, but eventually makikita ng tao kung ano yung tunay na kulay mo. Hindi ka naman pwede magkunwari, sa amin, 9 years na gano'n. Lalabas at lalabas yung katotohanan. At least that's what I believe. So, being sincere matters. Even when we talk about things, halimbawa, laban kontra korupsyon, anti-corruption, yung sinasabi nga na nilalabanan yung palakasan, nilalabanan yung takutan. Kung lip service lang yan, eventually may kita ng tao, hindi naman yan yung ginagawa mo. Pero kung totoo ka, sincere, at balibalik na rin mo ang mundo, yan pa rin yun. Nakikita yun ng tao. Okay. Punta tayo sa sa Pasig naman, sa mga achievements for the last 6 years and sa remaining 3 years, yung Big Five. Gusto kong itanong din yung sa budget Yung, of course, transparency sa bidding. Pero yung napalaki nyo yung amount, di ba? From 10 million, nung when you started, ngayon nasa around mga 20 plus? Pero ano yun, ang komplikado kasi, very highly technical kasi ang budget, di ba? In fact, may mga kawani ang ating pamahalaan na yan ang career nila. For 30 years, 40 years, wala silang ginawa kundi pag-aralan ng budget ng LGU level. Iba pa yan sa national, di ba? Ibang-iba pa yung proseso niyan. Ibang-iba yung nuances niyan. Ngayon, sa totoo, ang hirap niyang i-explain. In the first place, hindi rin ako talagang expert. Again, we have people who have spent their whole careers doing this. Mga budget officers natin, mga treasurer natin. Diba? Yan lang talagang nila. Ang hirap niyang i-explain. Kasi ang daming nuances. Kunyari, 22 billion. Ibig ba sabihin yan, kumita ng 22 billion ng LGU the previous year? Hindi. Kasi meron dyan fresh fund galing sa income, like real property taxes, business taxes. Meron din galing sa surplus. Kung magkano yan, yun yung mga natipid sa bidding. Kung 100 million yung project, yung ABC, approved budget of the contract, 90 lang yung award. May 10 million kagad na may carry over. Meron dyan galing sa national tax allotment. So, not necessarily na it's one thing 22 billion talaga yung bago mong pera. So, hindi mo nga masabi na ito 22 billion for this year. Kasi, meron pa yung may accounts payable ka pa. So, hindi mo masabi na ito. Hindi siya yung makakahon-kahon mo na ganyan eh. So, ang hirap niya explain. Pero, ang malinaw naman, malaki yung natitipid namin. Number one, yung income tumataas talaga every year. Thankfully, we've succeeded in that. Number two, lumaki yung natipid namin na dahil sa procurement reform. And this is really one of our biggest achievements in the last 6 years. Kasi yung dating napapagawa ng 10 million, for instance, nakita talaga namin bumaba yung mga presyo. Naging 8 million, naging 7 million. May instance pa nga kami, yung calendar ba yun? Parang 50% ng ano. Pero yung quality pareho lang. Saka yung quantity, sigurado pa ako na dumating talaga lahat.
So, may mga instances talagang ganun, malaki yung natitipid. Pero gaya nung na-post ko several, may video rin ako, parang hindi na rin masyado mahaba yung explanation ko. Yung tawag dito, meron din kasing, ano yung sinasabi ko? Nakalimutan ko. Hindi stuck ako. Hindi, di ba? May surplus, surplus. from procurement. Meron din tayong tinatawag na absorptive capacity. Ngayon, dahil inaayos natin yung mga proseso, sa totoo, marami sa mga opisina namin, hindi nila ginagawa yung dati. Dati, naka-shortcut, gagawin na ng contractor yung mga kwento-kwento nila. Sila rin naman nagkukwento sa akin. Dati daw, gagawin na ng contractor, hahabol na lang yung papeles. Di pwede yan. Corruption yan, bawal yan. Tsaka paano mo masasabi na nagagamit yung hindi mo monitor na yun. Hindi yun maganda. So, inayos namin yung proseso, dahil hindi sana yung ibang departments, nagkaroon kami ng delays. Because of the delays, carry over yung budget to the next year. Hindi yun maganda. So, malayo pa kami sa perpekto. But, malaki yung mga hakbang tungo sa mga ideal o tama. Mga changes na ginagawa niyo, Mayor, lalo na pagdating sa, napaka-importante, sa bidding nga, sa procurement, after nyo bumaba as mayor, paano siya mag-stay kaya? How can you make sure na kung sino yung papalit sa inyo ay itong mga sistema will stay in place at hindi nababalik dun sa luma? Ang ganda ng tanong mo at yan din ang tinatanong ko sa sarili ko araw-araw. Number one, capacity building. Halimbawa ngayon, sinabi ko na sinasanay natin yung mga opisina na engineering department, duman kayo sa tamang proseso, gawin nyo na maayos yung program of work, budgetan natin ng maayos, mag-bidding tayo ng maayos. So ngayon, medyo sanay na sila sa ganung klaseng proseso, medyo nagagawa na ng mas maayos at mas mabilis. So, binigyan mo sila ngayon ng tools na at the very least, meron silang option gawin ng tama. Kung dati, hindi talaga nila alam kung paano gawin yan. Dati, gulo-gulo lang. Dati, shortcut lang talaga. So, at least ngayon may tools, may capacity ka. The second would be the building of institutions. Pinalalakas natin, hindi lang yung kapasidad, kundi yung mga institusyon ng lokal na pamahalaan para gawin ang mga bagay na ito. So, for instance, nagtatag kami ng isang opisina, ang pangalan Procurement Management Office. So, there in our Procurement Management Office, may mga empleyado, may mga tao doon na expert talaga. So, may plantilla sila, may permanent items sila, inaayos namin, again, proseso, at the risk of sounding like a broken record, inaayos yung proseso, para ma-institutionalize yung mga ginagawa. Ibig sabihin, hindi dapat nakasentro yan sa mayor. Hindi yan dapat tapos may monitoring, CSO participation, so, hindi mayor-centric lahat ng ano? May capacity din yung CSO, tapos yung mga ordinansa na kailangan para suportahan sila, yung budget, na ang pinaka layunin dito, yung gusto nating mangyari dito, na kahit eventually magbago yung mayor, importante pa rin siyempre talaga ang mayor na nasa tamang direksyon. Pero sabihin na natin kung anong mangyari. Importante na pag biglang binago yan, kitang-kita. Makikita ng tao. Teka, ba't bawal na pumasok yung civil society organization sa bidding natin? Dati ito, available yung dokumento na to. Ba't ngayon hindi na? Magiging obvious ngayon. At papalag yung mga institusyon, papalag yung mga taong nakakita, papalag ang mamamayan. Dapat alam niya ng ordinaryong tao. Dapat ma-appreciate ng tao. Yes, na doon nangyayari yung korupsyon. Kasi sila yung papalag, sila yung mag-iingay, sila yung magpe-pressure sa gobyerno. Huwag niyong galawin yan. Maayos na yan dati. Huwag niyo nang ibalik dun sa dati. No? Kailangan maging obvious siya. Kailangan maging obvious. Ayun. So, yung ibang aspeto pa nun, siguro, mabilis lang natin isa-isa. Yung sa housing, nakita ko yung proyekto niya sa Tawiran, sa may Santolan. Tapos yung mga land for the landless, yung mga titulo ng mga dating mga informal settlers. So, bali may vertical program kami, may horizontal.
Sa akin kasi, ang resources ng pamahalaan, limitado. Kaya kailangan talagang wise tayo at efficient sa paggamit nito, di ba? May mga iba, matatagal ng problema. Actually, alam mo yung pinaka-proud ako pagdating sa housing, hindi nga yung pinapatayong vertical Although meron kaming 2 project ngayon, bali 4 na building yan. Ang pinaka-proud ako, yung mga problema nung bago pa ako ipanganak. Naayos no? during my term. Yun yung pinaka-kinatutuwa ko talaga. Na 70s, So, yung pag sinabing problema, parang matagal na sila nakatira doon, merong problema sa titulo or merong agawan. Pinag-aawayan, multiple claims. Hindi naman kasi porket sinabi mong informal settler or ISF, hindi naman pare-pareho yan eh. Oo. Merong ISF na talagang pinatira sila doon dati. May legal claim sila. May color of title yung pagstay nila dyan. Meron din naman yung talagang parang sindikato. Totoo naman yan. Yun yung dapat hindi natin tinutulungan. Iba yun. Pero yung iba, ISF na, pinatira kami dito dati. Pinayagan kami dito. Tapos biglang may problema pala sa lupa. Hindi naman nila alam. Yun yung tinutulungan natin. At marami kami yung sa Ismar sa Kalawaan, kakapost ko lang recently. So ang mangyayari na, marami. Yung mga titulo ng lupa nila is pag-aari na ng syudad, ganun ba? Tapos ibebenta sa kanila. Iba-ibang kaso eh. Iba-ibang kaso. Yan siguro isa sa LGU kasi talagang kailangan alamin mo yung pinakaugat ng problema para maayos mo siya. Kung sasabihin mo lang sa tao na, sa inyo na to, hindi masasolve ang problema. O kaya pasikat ka lang na magsabi lang kung anong pangako. 10 years from now, pareho pa rin yung problema. Pero talagang hinimay namin. Meron kaming instance na pinagbati namin yung 2 HOA na 30 years nang nag-aaway para makapag-apply sila ng local CMP namin. Merong instance na binili ng gobyerno yung lupa. Dun sa private owner na matagal nang ganyan problema, na siya rin naman nagpatira dun sa mga tao nun dati, tapos ngayon pinapaalis. Meron kaming basta iba-iba. Ang point ko lang naman is tumutulong yung LGU para to secure, hindi sila mapaalis dun, and eventually at kailangan long-term yung mga solusyon. Hindi pwedeng band-aid lang. Hindi pwede yung papogi solution lang. Dapat yung long-term solutions na pwede nilang ipamana hanggang sa mga anak nila yung yun. Sunod naman sa healthcare, yung Pasig Hope, di ba, na hospital. Yes. Oo. Masaya naman ako dahil sabi ng DOH, isa daw kami sa nauuna pagdating sa implementation ng Universal Healthcare Law. So marami na kaming progreso rito. Yung nabanggit mong Pasig Hope Medical Center, yun yung pangalawang general hospital na dati siyang hindi siya bago totally. Dati siyang children's hospital, pero nakita namin yung pangangailangan para sa pangalawang general hospital. Kasi yung general hospital namin, yung PCGH, sa totoo sa boundary. So, mga kalahati lang dyan, mga 60% yung taga-Pasig na nasiservisyohan. Siyempre, pondo ng Pasig, resources ng Pasig, mas maganda sana kung nakafocus din talaga sa... So, itong pangalawang general hospital, nasa poblasyon area, nasa sentro. So, hindi naman papabayaan yung mga pedia services, tuloy pa rin yun. Pero, mas may expand, pati yung ER, lalaki. So, we'll have 2, 1 per district na general hospital. Tapos zero billing, no? Tama ba sa mga hospital ng Pasig? No balance billing kami. No balance billing, So, pag kunyari, nasa ward ka, tapos, talagang, we implement no balance billing. May nakita since pandemic pa actually. Since pandemic pa. So, syempre, dulot ito nung pagsisinop nyo ng mga budget, ng mga mas nabubuhusan nyo ng pondo itong kasama naman yan. Of course, there are also national funds, there are PhilHealth funds. Pero minsan, hindi pa naman buo talaga yung coverage. Nagsasubsidize yung LGU LGU. And of course, yung facilities, yung equipment sa amin, yung tao sa amin.
And nabasa ko sa isang post nyo, may isa nagpayong, yung parang malaking area ng ano. May plano din ba doon na ano? Meron. Buo na actually yung plano. Ano yun, hindi siya ospital. Parang mini hospital. Mini hospital. Infirmary yung proper term. Ah. Oo. Kasi lagi akong tinatanong ng mga tao kung ano yung infirmary. So, sinasabi ko na lang, mini hospital. Okay. Yun naman, nagkakaproblema lang kami sa right of way kasi hindi makapasok yung ano. Pero ano naman, yung lupa, nasa gobyerno na, tapos may program at may pondo na. Okay. Pagdating naman sa education, parang isa sa mga ano din is yung dami ng scholars na pinoprovide ng LGU para I think yung number na pataas, more than double ba yung tama yung mga scholars na in my 6 years from 11-12,000 ngayon more than 25,000 na. Tapos meron pa kaming mga full scholars sa college level, bukod sa City College yung pamantasan ng lungsod ng Pasig, meron din kaming Pag-asa Scholarship Program partnered with 2 private universities. Buong tuition sagot ng LGU. Ayun. So ano pang mga ibang sa education side ba? Ano pang ibang? Sa akin ang pinaka-importante yung reading camp na ginagawa namin taon-taon. Okay. Yung mga medyo hirap pang magbasa, lalo na sa lower grade levels. Yun talaga may with the help of Synergia Foundation. Of course, DepEd pa rin naman yung maunguna. Hindi pa naman devolved function ng education sa LGU. It's still Department of Education. Pero may mga tinututukan kami gaya ng reading camp. Na may kita mo talaga after nung reading camp, tumataas yung scores ng mga bata. Kumbaga, walang pasigin yung maiiwan, no? Walang batang pasigin. Dapat. Maiiwan. Yung mga school supplies, ganyan, maganda rin naman, pero ano na yun? Ano naman yun? Mas, may mga bagay, para sa akin, mas importante pa yung reading camp. Mas, Ayun, ito. Yung of course, yung big ticket na project, yung sa bagong City Hall. Kamusta ba yung progress ngayon nung bagong City Hall and ano na ba yung ano niya? Maganda. Very exciting. Tsaka yung pinakamaganda dito, yung 9 billion na yan, basically, from savings yan eh. Ibig sabihin, savings from corruption eh. Sabihin na natin ng diretso. Kung magkano yung mga kickback nun, yun yung, walang programa na natapyasan o nabawasan ng pondo para ipagawa yung City Hall. Kasi kung nangyari, magpapagawa kami ng malaking building, pero kinailangan mong magbawas sa healthcare services, social services, parang ibang usapan yun eh. Pero ito, wala. Lahat ng sectors, lahat ng fields, lahat ng offices, tumaas ang pondo, pero nakapag-allot kami ng 9 billion for a new City Hall that will be good for 100 years. Ang ganda ng design, di ba? Tapos maganda yung design. Tapos di ba parang ang plano yata is yung pa rin ba yung plano buong complex hanggang palengke? City Hall muna ngayon, pero yung buong Eventually, pero hindi ko na yun maabutan. Hindi na ako mayor nun. Hindi na ako mayor nun. Pero yun ang pinaka-plano talaga dapat. Excuse me, yes. So, yun talaga. Yung ginagawa ngayon, nasa 2 point something hectares. So, medyo malaki na rin. Malaki na. The entire complex is more than 8 hectares. Hanggang dulo yun eh. Diba? Pero yung ginagawa ngayon, yung 2.2 hectares, if I'm not mistaken, ang office, floor area niyan, nasa 40 plus thousand square meters. Medyo malaki talaga siya. Na, no? Based sa kung ano yung nakita namin mga problema o pagkukulang dati. So, kumpleto na yan. Sa parking ba? Sa ilalim? Hindi siya sa ilalim mismo. Parang naka-build-in siya. Naka-built-in din, okay. Ang isa lang gusto kong i-point out ngayon, lalo na ongoing yung demolition ng old City Hall building. Na-confirm din na tama na i-demolish yung old City Hall building. Base sa mga nakita. Hindi ako engineer at ayokong magpanggap na naintindihan ko lahat ng complexities ng mga presentation nila sa akin. Pero ang nakita, parang nagulat yung mga engineer ng consortium or ng contractor dun sa nakita niya sa old City Hall building na parang pinagawa yung old City Hall ganyan. Yung mga concrete slab, nakapatong lang na ganyan, 43 meters, walang support sa gitna. Tapos hindi nakakabit ng maayos.
Medyo tapos may part pa nga na bigla na lang pag medyo gumagalaw na, may part na bumaksak. So tama, buti nakaalis na kami doon. So unsafe talaga. Baka isang major earthquake lang. Pero sabi nga, actually, assuming walang earthquake, may small chance every day na baka magko-collapse. Yes, may isang slab doon na bumigay, dire-diretso na yun, lahat na yun, hanggang sa baba na yun. Kasi sobrang bigat Sabihin yung mga slabs daw doon, hindi yun parang siya, di ba? Parang 4 na pinagpatong-patong na parang ganun yung nangyari, di ba? Yung sabi, yung load per floor, sobra-sobra doon sa pag kinumpute ng isang maayos na engineer. Ngayon, yung sinasabi mo kasi, ang ibig mo siguro sabihin doon is, dati kasi 3 floors lang ang munisipyo namin. So, ginawa siya until 8, pero walang sariling foundation yung sa gitna, nasa gilid lang. Na may engineering solutions naman siguro yan. Okay. Pero, hindi kung paano siya ginawa. Parang isang nakita ko din na parang maganda maging effect din is, pag natapos na itong bagong City Hall, mare-revitalize yung downtown area. Yun ang isang hopes, di ba? Na tas yung gitna, bubuksan Bubuksan, no? Actually, ngayon, pag nadaan ka doon, kita mo na from Caruncho Avenue, galing simbahan, kita mo na yung revolving tower. Dati, building lang kita mo. Ngayon, kita mo. Ang mangyayari doon, yung corridor sa gitna, bubuksan. Fast. Parang clear siya. Tapos siya, open space, para kang nagkaroon ng bagong plaza. Galing. Na medyo malaki din. Tapos syempre at the center yung tower, yung Ayun, yun. So lastly, Mayor Vico, last 2 questions na lang. Of course, the next 3 years, nasabi mo nga meron ka pa mga gustong ma-accomplish and pero what is your plan after 2028? I'm sure parating tinatanong sa inyo. And you said na dun sa isang nyo na wala kang plano to run after this 2028. Pero what do you see ba? Where does Vico Sotto go after 2028? Pag nagpaplano kasi ako, hanggang next week lang Okay. Pwede ako mag-invento ng sagot, pero sa totoo hindi ko alam. Yeah. Okay. Sige. And finally, last question. Ito, pinatuloy lang isang kaibigan ko din. Parating na lang na nakikita yung sa cellphone. Parating nagiging issue yung sa pinangkukuha nyo ng video minsan. Bakit? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam. Maayos naman yung cellphone. Baka hindi lang ako marunong kumuha ng video. Yun lang naman yung yung iba, sabi okay lang naman. Hindi rin kasi ako mahilig talaga sa mga latest na hindi naman sa wala akong pambili. May pambili naman ako ng cellphone. Hindi lang siya priority para sa akin. Pag nasira yung phone ko, dun lang. Hirap kaya maglilipat ka ng contacts, mag-update ka ng apps mo. So ako hanggat umagana yung phone ko, hindi ko siya pinapalitan. Tapos yung lang, normal lang. Okay. Sige. Thank you very much, Mayor Vico. Pero hindi pangit yan, maganda yan. Maganda yan. Kayo ang may mali sa mata. Yun ang dyan. Kayo ang may mali sa mata, ayusin nyo yan. Maganda yung video ni Mayor Vico. Wag kayo. So thank you very much, Mayor Vico. Appreciate ko sobra. And laking bagay, of course, lalo na first episode dito sa ating podcast. Thank you very much. And thank you, Mark. Salamat. Sinabi ko nung 2019, nandun sa mga videos ko, sabi ko, itong si Mayor Vico, nakikitaan ko na he is the future of Philippine politics, hopefully. At 6 years on ngayon, masasabi kong hindi ako nagkamali. And you didn't let the Pasigueños down. Kaya I'm very thankful. I appreciate it. Buo yung suporta namin, kung ano man yung maging plano mo this last term and moving forward. Malaking bagay yun sa akin, yung sinasabi mo, Mark, lalo na para sa nanggagaling sa isang tao na nakasubaybay mula 2019. Yeah, maraming salamat. More power sa iyong bagong podcast. Thank you.